sa oras na ito, i-check po natin ang relative humidity na i-record ng Pag-asa kahapon. Ayon po dito, ang minimum ay 57% habang ang maximum relative humidity ay pumalo ng 86%. Sa extremes of temperature, ang mababa na po ang 25.8 degrees Celsius dito sa Metro Manila habang pinakamainit naman ang 33 degrees Celsius na nai-record sa Pag-asa Science Garden. Ang naunang dalawang variables na aking nabanggit, ang relative humidity at maximum temperature, yan po ang ginagamit sa pagko-compute ng heat index bawat araw. Ang heat index ay ang aktual na init na nararamdaman ng ating katawan. So i-check po natin ang init factor na ating posibleng maranasan ngayong Huwebes. Sa heat index forecast na Pag-asa ngayong araw, inaasahan po natin ang 37.6 degrees Celsius dito sa Metro Davao habang ang ating mga kababayang Cebuano ay posible makaranas ng 39.4 degrees Celsius na init ng panahon. Habang dito sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang posible natin maranasan ngayong araw. So bakit nga po ba natin binabantayan itong heat index? Una, dahil meron itong epekto sa ating katawan. Sa temperaturang 27 to 32 degrees Celsius sa heat index, ibig sabihin yan dapat caution o mag-ingat dahil posible ang fatigue at heat cramps sa prolonged exposure sa mainit na panahon. Kapag naman umabot ang init ng 32 to 41 degrees Celsius, ibig sabihin extreme caution o iba yung pag-iingat. Nakataas pa rin ang posibilidad ng heat cramps at heat exhaustion. At kapag nagpatuloy ang aktibidad o exposure sa maalinsangang paligid, maaari ito magresulta sa heat stroke. Ang temperaturang 41 to 54 degrees Celsius naman ay nangangahulugan ng danger o mapanganib. Ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ay makukuha sa pamamagitan ng patuloy na activity sa isang mainit na paligid. At kapag naman pumalo na ang temperatura sa 54 degrees Celsius pataas, ito ay nangangahulugan ng extreme danger o matinding panganib. Sa puntong ito, ang heat stroke ay hindi na maiiwasan given the high temperature. Just so you have an idea kung gaano kainit ang posibleng maranasan sa mga susunod na araw, narito po ang 5-day heat index forecast ng Pag-asa. Dito sa Metro Cebu, asahan po natin ang 39.9 degrees Celsius habang ang Iloilo at Bacolod ay maaaring makaranas ng 40.1 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, pinakamainit na ang posibleng maranasan na 40 degrees Celsius na ine-expect naman natin ngayong araw. Upang maiwasan po ang pagtaas pa ng init na ating nararamdaman, narito ang aming mga tips. Manatili sa loob ng bahay malayo sa direktang sikat ng araw at magsuot ng presko mga damit. Uminom ng maraming tubig at kumain na madalas ngunit maliliit na servings ng pagkain. Iwasan kumain na pagkain mayaman sa protina pagkat nakadadagdag ito sa metabolic heat ng ating katawan at iwasang uminom ng alak dahil malakas ito magpa-dehydrate. So ilan lamang yan sa ating mga tips upang maiwasan ang pagtaas ng temperatura sa ating katawan. Nako, isa pang tip na talaga namang masarap na, healthy pa at makatutulong makaibsan sa init ng panahon ay ang pagkain ng mga prutas, lalong-lalo na ang mga sumusunod. Papaya. Ang papaya ay mayaman sa folic acid, fiber, carotene at vitamin E. Ang mga antioxidants na ito ay mabuti sa cardiovascular system at source rin ito ng vitamin C na mainam para sa immune system. Pangalawa, ang mangga. Ang mangga ay mayaman sa beta-carotene, vitamin C, B6, K at vitamin A. Idagdag pa ang potassium and magnesium, niacin, folate at thiamine. Suwak na suwak ang mangga sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Kung tagyawat ang problema, alam nyo bang maaari ring makapigil ng acne formation ang pulp ng mangga? Isama rin sa listahan ang pakwan. Nako, this is a very good example of water-rich fruit dahil tinatayang 92% nito ay tubig. Source ng vitamin A, nakatutulong ang pakwan para mapanatili ang good eyesight, healthy skin at hair. Mayaman rin na pakwan sa lycopene which is good for the heart.
And then there's pineapple. Ang pinya ay siksik sa vitamin C. Epektibo ito para malinis ang katawan from harmful free radicals. Taglay ang bromelain. Very beneficial rin ang pinya para sa skin renewal. And wait, there's more. Kung nararamdaman na ang pamamaga ng lalamunan, kumain ng pinya pagkat nakatutulong ito sa pagpapagaling ng sore throat o inflammation ng ating tracheal muscles. Ang lahat ng detalye ay hinango mula sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Meron din kami inihandang artikulo ukol dito. Upang mabasa at ma-share sa inyong family at friends, bisitahin lamang ang aming website na www.panahon.tv. Balik na tayo sa usaping temperatura. I-check po natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Simulan po natin dito sa May Luzon. Ang Baguio City ay may 16 to 23 degrees Celsius, habang mainit dito sa may Puerto Princesa with 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa may Visayas, ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 24 to 33 degrees Celsius, habang ang Tacloban ay may 25 to 34 degrees Celsius. At finally, dito sa may Mindanao, inaasahan po ang temperatura sa pagitan ng 24 to 35 degrees Celsius sa may Zamboanga City, habang inaasahan naman ang 23 to 33 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro. Samantala, paano maiiwasan ang sobrang pagkauhaw o dehydration ngayong panahon ng tag-init? Narito po ang aming mga tips. Una, uminom na maraming tubig, at least 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Pangalawa, kumain ng mga prutas at gulay na mataas ang water content. At ikatlo, sumali sa mga physical activities upang mapalakas ang inyong water consumption. Ilan lamang ito sa mga bagay na maaaring gawin upang manatiling hydrated ngayon tag-init. Iba pang impormasyon sa ating panahon, ang tabayanan sa aming pagbabalik.